Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ang biyahe ni Vice President Sara Duterte at Congressman Paulo Duterte papuntang the Netherlands para alalayan ang kanilang ama. Ito, post na ni AB Hugalbot 2 minutes ago. Isinare niya ang post ng Mindanao Times, posted 57 minutes ago. Just in, basahin ko. Vice President Sara Duterte and her brother, Davao City 1st District Congressman Paulo Duterte, flew out on Wednesday morning to The Hague, Netherlands, to accompany former President Rodrigo Duterte. Duterte was en route to The Hague on a private jet plane following his arrest on Tuesday, March 11, after the International Criminal Court issued a warrant for his arrest on charges of alleged crimes against humanity. A high-ranking official told Times that Vice President Duterte departed at 7:50 a.m. Ngayong umaga, lilipad lang, via Emirates through Amsterdam, while Congressman Paulo Duterte left at 5:45 a.m. via Cathay Pacific from NAIA Terminal 3. The official added that lawyers are likely to follow. Okay, so yun, talagang susunod ang mga lawyers kasi ang purpose ng pagpunta ni VP Sara doon with Congressman Paulo para pag-usapan nila with the lawyers ano yung mga magandang hakbang na gagawin nila for the defense of PRRD. Okay? So, nasaan na ngayon si PRRD? Okay, may post si Admar Villando 50 minutes ago. Sabi niya, landed. So, ibig sabihin, dumating na po sa Dubai. So, I don't know kung ilang oras ang pahinga doon. Then, from there, diretso na sila siguro sa The Hague, Netherlands. Okay, kung mapansin nyo, yung itsura ni PRRD na nakaupo sa eroplano, katabi niya si Secretary Midaldea, very cool lang siya, naka D4 siya, nakaganyan lang, cool na cool. So, may nabasa akong post na bakit the coolest, pinaka-relax na presidente, bakit cool na cool siya? Kasi ang explanation doon na alam niya na yun na, may paparating na TRO ng korte, ng Supreme Court, up to now. Wala pang basta balita lang kagabi, according to Attorney Lambino, is nag-issue ng Supreme Court ng TRO. So, pag lumabas na yon, yan, malalaman natin ano ang epekto. Is it moot and academic na? Wala na bang kwenta? May nabasa akong post ng isang abogado na generally, moot and academic na yon. General principles apply. Kaya lang, may mga exemptions. Kung ang kaso na yan is mag-set ng masamang precedent, pwedeng talakayin pa rin ng Korte Suprema. So, anyway, hintayin muna nating lalabas yung TRO kung may TRO nga. At saka natin pag-usapan kung moot in academic na ba o may visa pa rin. Ito ang isang magandang development. Si Atty. Panelo, nag-post siya kagabi
na ngayong araw na ito 8:30 sabi niya eh. So my time na is 9:20. Baka nandun na sila sa Supreme Court, nag-file na sila ng writ of habeas corpus. Ito yung legal remedy na directing, the court will direct the respondent to produce the living body. So in this case, yun na nga, kung i-grant ng Supreme Court ang writ of habeas corpus na i-file ni na Attorney Panelo with Kitty Duterte, Veronica Duterte, talagang kung pabor ang Supreme Court sa writ of habeas corpus, mapipilitan ang administrasyon na bring back PRRD dito sa Pilipinas. Okay, magbasa tayo ng mga comments. Okay. Ming, if you think hindi magsisidatingan ang mga puti dito na may daladalang coke at makikiaresto sila ng mga Pilipinong lang nilang arestuhin, nagkakamali kayo. If you think you're safe from addicts on the street and safe to speak your mind, nagkakamali kayo. Konting tulog na lang, padating na sila if you do nothing. Cielo Gumanoy, let's pray for Dutertes. Huwag tayong gagawa ng hakbang na maging dahilan na mag-declare ng martial law. Yun nga, ito yung nabasa kong mga comments, observation ng iba na trap lang ito, na ginawa nila yan para ang tao mag-alsa, mag-ganon, para, yun ang dahilan, para mag-declare sila ng martial law. Kaya dapat, kalmado lang tayo. Kalmado nga si Tate Digong, cool, nakaganon lang siya, adekwato, nakasakay sa aeroplano. So, may laban pa, kaya pa ito. Lin Min, BBM the greatest kidnapping in the Philippines. Romanina Fidalia, I prayed and will continue to pray for our PRRD and his team. Thank you VP Sara and Congressman Pulong for being there for your father. April ko, statement ni Mayor Paste. Ayaw mo patunto na mag-people power ta, mao na gusto ni Marcos, yan. Magkagubot para ma-declare ng martial law. Chances are, dili na mag-election and dili siya mapulihan when the time comes. Yes, posible. Kaya wala pong walang karahasan na gagawin natin. Relax lang tayo. May pag-asa pa, may laban pa. Okay, salamat sa inyong panonood palagi mga kaibigan. Malaking tulong nyo sa Tribong Talaandig. Ang income sa channel na ito, itinutulong natin sa tribo para magkaroon sila ng livelihood. Sa ngayon, nagpapatanim tayo ng saging lakatan. Kung may itinanim, may aanihin, panoorin nyo ang video na ito. Naanak ko diri sa saging lakatan ni Manoy Boy. Ug mo ni kadtong una niya ka gitanom nga saging lakatan. May ngapon Manoy. Ngapon po. Oo, nagabuno ka Manoy. Gabuno ko. Oo. Unsa man ang abono Manoy? Amon yun, putas o gumukos. Dopos. Oo. Muna ni ang saging ni mo Manoy nga mga dagko na. Muna una nga saging nako, dagko na. Oo, nga saging lakatan. Pila ka punuan ni gani Manoy? 20 ning niya. 20 ning una. Nga tanom ni mga dagko na. Oo, so naa pa kay kuan ani nga uban nga gitanom. Dito sa ubos. Dito sa ubos atong bisitahon Manoy. Sige. Atong bisitahon ang saging lakatan ni Manoy Boy nga tuwa sa ubos. Nga ikaduha niya nga tanom. Mo ni kadtong una niya nga tanom nga 20 ka punuan. Og mo na ni ang tanom ni Manoy Boy nga ikaduha. Pila ni Manoy kapunuan ang ikaduha nimo nga tanom? 65 ni tanan. 65 ni tanan. Apil sa 20 nga una so 85. O mo na ni ang saging lakatan ni Manoy Boy. Og
saka tungod kay maayo ang kuan kay hinlo ang iyang gitamnan nga yuta sige siya hinlo niini so maayo gyud ang tubo sa iyang saging lakatan. Manoy, unsay mong ikaistorya sa padayon Manoy sa paghatag sa pananom ug sa paghatag og abono ug uban pang magamit nato saging. Salamat sa Ginoo nga pagtabang namo pagsuportahan sa pag-abono sa among saging. Oo. Sige. Oo. Sige Manoy, salamat pod. Ora man anday ka pangasla kataro sa YouTube. Mm. Mm.